Sumilip ako sa siwang ng bintana at napagtanto kong gabi na pala. Diyos ko, kamusta na kayang anak ko? Buong araw ako nananalangin. Nagmamakaawa sa Diyos na bantayan siya at ilayo sa kapahamakan, na sana'y tubuan ng kahit na konting konsensya si Felicity at palayain na si Liam. Isa pang bumabagabag sa akin si Floyd. Siguro galit na galit siya sa akin. Umalis ako na hindi nagsasabi kahit kanino. Pero desperado na ako makita ang anak ko. At ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko dahil ako mismo'y nasa alanganin matapos dalhin ni Dennis ang sandwich kanina. Pakiramdam ko ay umalis na sila dahil bigla na tahimik ang paligid. Pero ngayon may narinig akong pinto na umuugong mga boses. Bumalik sila. Panginoon, iligtas mo po ako. Ang hapunan mo. Binuksan ni Daniel ang pinto. Inabot ang isang pakete at muling sinara yon. Idinikit ko ang tenga ko sa pinto. Desperadong marinig ang kanilang usapan. Sa awa ng Panginoon ay may kanipisan ng pinto at naririnig ko sila ng mahina, ngunit maliwanag. Daniel, nag-aalala na ako. Hindi ko makontak si Rubilin. Narinig ko sabi ni Dennis sa kasama niya. Ibaba mo nga yung cellphone mo? Saway ni Daniel. Relax, walang paraan para matrace itong number na to. Sinira na natin ang cellphone ni Francesca. Hindi nila tayo mahahanap dito. Puno ng kumpiyansang boses ni Dennis. Gaano katagal pa natin siyang itatago? Wala pa bang utos sa atin? Walang sinabi si Mr. Andres. Basta ang bilin panatilihing ligtas siya at huwag sasaktan ng babaeng yun. Siya ang garantiya na gagawin ni Russo ang lahat ng hihingin natin. Paliwanag ni Daniel. Akala ko yung bata ang garantiya. Hindi. Pain lang ang bata para mahuli ang babae. Hindi anak ni Russo yun. Bakit naman niya pag-aaksaya ng panahon nang hindi niya kadugo? Pinoprotektahan niya lang ang batang yun dahil sa babae. Kapag may nangyari sa kanya, wala nang pakialam si Russo sa bata. Hindi nila alam na anak nga ni Floyd si Liam. Mabuti ba o masama yun? Hindi ko alam pero sa puntong ito, sana nga hindi nila alam. Kasama pala ni Mr. Andres sa lahat ng ito, bakit hindi ko nahulaan? Wala talagang hangganan ng kanyang inggit at puot. Lalabas muna ako para makahanap ng mas malakas na signal. Susubukan kong kontakin si Rubilin. Sabi ni Dennis at narinig kong pagsara ng pinto. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang hilik mula sa kabilang kwarto. Binuksan ko ang pakete. Isang sandwich at juice. Kailangan kong kumain kung may pag-asa makatakas. Kailangan ko na may lakas. Alam kong hindi sapat na nutrisyon ang ibibigay ng sandwich at juice. Pero okay lang sa ngayon. Pero bago pa ako makapagsimula, buti kumain ka, Ania. Lumapit palalo sa akin, pagkain, bumalik si Dennis. Alam mo, Francesca, napaka-inosente mo. Pinagkakatiwalaan mo ang lahat. Naniniwala ka sa bawat salitang binibitawan nila. Ngayon lang, sinunod mo lahat ng sinabi ko na walang tanong. Ang ganda mo, alam kong alam mo yan. Ang gandang yan, ang simula at puno kung bakit tayo nandito ngayon. Nabighani ako sa'yo mula nang una kitang makita. Gusto ko ngang patayin yung Leo na palaging nasa paligid mo. Pero wala ring silbi, hindi mo naman ako napansin. Ngayong nandito ka't matagal kang nananatili dito, may pag-asa na ako. Kaya, bakit hindi tayo mag-enjoy ng kaunti? Mangangako ako na magugustuhan mong gagawin ko sa'yo. Dennis, pakiusap, wag mo kong hawakan, nanginginig kong bulong. Ngiti-ngiti ang demonyo, tila naglalaway na animal. Huwag kang ganyan, babe. Mararamdaman mong mga bagay na hindi mo pa nararanasan sa kamay ni Leo o ni Russo. Baka nga hindi mo na sila gustuhin kapag naranasan mong ipapalasap ko sa'yo. Lumayo ka sa akin. Wala ka sa opisina para manduhan ako. Hinawakan niyang braso ko at itinulak ako sa kutsyon. Saka siya pumatong. Dito ako ang boss. Ang sabi ni Andres, huwag kang saktan. Pero hindi ko naman gagawin yun basta sumunod ka lang ulit sa lahat ng gusto ko. Bitawan mo ako, Dennis. Bitawan mo ako, sigaw ko. Biglang bumukas ang pinto ng malakas at tinila siya ni Daniel at binagsak sa dingding na parang wala lang. Baka sa mukha nitong inis at pagkadismaya sa kapatid niya. Pagkatapos makuha ang pera, gawin mo ng gusto mo. Pero sa ngayon, pigilan mo sarili mo, singal ni Daniel. Hawak ang kapatid. Kahit kailanman yakis ka. Sa sandaling yon kumilos ang instinct ko. Tumayo ako. Lumandag patungo sa pinto at sinara ang bolt mula sa labas. 3 putok ang sumabog, ang mga balang bumaon sa kahoy. Diyos ko, hindi ko naisip na armado pala sila. Sinimulan nilang sipain ang pinto, tumakbo ako. Sa labas walang kotse, puro dilim, makipot na daan at matataas na damo lang.
Pinili kong kalsada at tumakbo ng mabilis. Malayo nang narating ko nang mabangga ako ang isang lalaki na kaitim. Napasigaw ako, hinawakan niya ako at nagpumiglas ako. Halos hindi ako makahinga sa takot. Pero mahigpit ang kapit niya at mariing nagsalita. Kalma miss, pulis ako. Kalma lang, ikaw ba si Francesca Moretti? Yes, pautal-utal kong sagot. Galing ka ba sa bahay na yon? Nabilis akong tumango. Nandun pa sila? Yung dalawang lalaking dumukot sa akin. Nala ko sila sa kwarto, may baril sila. Please, tulungan niyo ko. Nagsalita siya sa radyo. Inulat na natagpuan na ako't nasa loob pa ang mga sospek. Duguan ang mga paa ko dahil nawala ko sapatos ko nang tumakas ako. Pero wala halos akong nararamdaman. Gusto ko lang makaalis sa impyernong yon. Halika miss, ilalabas kita dito. Naglakad kami ng halos 15 minuto hanggang sa makarating sa highway. Nandoon ang mga sasakyan ng mga pulis. Umiilaw ang mga sirena at maraming opisyal. Nagkalat sila doon na parang may operasyon. Eto na siya sir, sabi ng pulis na nakahanap sa akin. Iniharap ako sa isang lalaking lumapit. Magandang gabi, ako si Inspector Gutierrez. Hinahanap ka namin. Aniya, may nakakahawang ngiti. Ayos ka lang ba? May ginawa ba sila sa'yo? Hindi, pero muntik na. Tinuluyan lang nila akong mawalan ng malay nang kunin nila ako. Sagot ko na nanginginig pa. Sige, dadalhin ka namin sa ospital para sa kompletong pagsusuri. Tapos sa istasyon para sa salaysay bago ka i-release. Paliwanag ni Gutierrez habang inaalalayan ako papasok sa patrol car. Sir, kailangan ba talagang lahat yan? Nag-aalala ko para sa anak ko. Sandali lang, kinuha niyang cellphone niya at nag-video call. Mr. Russo, pakilagay ang bata sa screen. Floyd's POV. Naglalakad ako pabalik-balik sa loob ng silid nang dumating ang isa sa mga pulis at sinabing gusto akong makausap ng inspektor na namumuno sa paghahanap kay Francesca. Bumilis ang tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim at kinuha ang cellphone. Magandang gabi, Inspektor. Bati ko, handa sa anumang balita. Sandali lang, sir. Heto, makakausap niyo siya. Sabi ng inspektor at tumabi. At lumitaw ang mukha ni Francesca. Mahal ko, ayos ka lang ba? Agad kong tanong habang tumutulong luha. Hinarap ko ang cellphone para makita na lahat sa silid. Natagpuan na siya. Sumabog ang lahat, palakpakan, hiyawan, luha ng ginhawa. Ayos lang ako, River. Pasensya na sa ginawa ko pero ang anak ko, natagpuan na ba nilang anak ko? Nanginginig ang boses niya, puno ng takot ang mga mata. Natagpuan si Liam, dinala siya ng mga yun sa Batanes. Ligtas siya at nasa biyahe na pauwi dito. Kasama niyang mga magulang ni Richard, mahal. Sagot ko. Nakikita kong lumambot ang kanyang ekspresyon at ginhawang pumalit sa kanyang mga luha. Salamat sa Diyos, Floyd. Napakagandang balita niyan. Bumigay siya tumaguluhol. Mahal, huminga ka. Tapos na ito, ligtas ng lahat. Tumingin ako sa inspektor. Pwede ko bang ibinigay ni Francesca ang cellphone sa kanya? Salamat. Dadalhin niyo ba siya sa sentro ng Siargao? Oo, gaya ng paliwanag ko sa kanya sa ospital. Muna siya para sa pagsusuri tapos istasyon para sa pahayag niya. Pagkatapos nun, maaari na siyang umuwi sa Maynila. Kailangan bang gawin lahat yon ngayong gabi? Buntis siya. Tumahimik ang opisyal dahil siya nalaman. Kung ganon, sa ospital na muna siya. Hindi pwedeng ipagpaliban yon pero ang pahayag, maaaring bukas na. Okay lang ba yon? Perfect. Salamat. Sa loob ng 6 na oras o higit pa, kasama mo ng iyong asawa. Paniniguro niya. Ganong katagal? Tanong kong hindi mapakali. Sir, halos 200 kilometro ang layo namin sa sentro at may ospital pa. Pero kung may mangyari, tawagan niyo ko kaagad. Naiintindihan ko. At Mr. Russo, nahuli ng 2 lalaki. Sina Dennis at Daniel, ang magkapatid. Nasa kustodiya na namin sila. Magaling, ngayon si Andres na lang ang kulang. Nang matapos ang tawag, saka lang ako nakaramdam ng bahagyang kapayapaan. Pauwi ng aking asawa at anak, tinawagan ko si Simon sa bahay at sinabing ipaalam sa lahat ang napakagandang balita na yon. Floyd, ngayong ligtas na sina Francesca at Liam, aayusin ko muli ang war room, sabi ni Danica na halatang puno ng plano. Narinig ko sinabi ng inspektor na hindi pa natatagpuan si Andres. Yun ang prioridad natin ngayon. Sang-ayon ako. Sagot kong naupo, hawak ang ulo, ikaw na munang mamahala. Hanggat hindi ko sila nayayakap, hindi ako makaka-focus. Ewan ko ba, iwan mo na sa akin yan. Sabi niya tinapik ang balikat ko. Parang gusto ko kapag tinatawag mo akong clown, nakangiti ko sagot.
At gusto ko kapag tinatawag mo kong psychopath ng impyerno, natatawang tugon niya. Magandang tandem tayo sa pagprotekta kay na Francesca at sa mga bata. Walang duda. Alright, listen, sigaw niya sa mesa. Lagpak ng mga tauhan ng demonyo, ligtas na sina Francesca at Liam. Ngayon oras na para hulihin ng demonyo mismo. Gumalaw na tayo. Napangiti ako sa apoy niya. Kahit kailan maasahan talaga si Danica. Kumuha ako ng kape. Malapit mag-umaga, nang tawagan ako ni Inspector Gutierrez. Natapos ang pagsusuri kay Francesca at papunta na sila. Nagpadala na ako ng isa pang private plane sa Siargao. Ilang sandali pa dumating si Hugo na may balitang nakalapag na ang team ni Nilo. Pauwi na rin si Lia. Hindi ako mapakali. Parang naukit na ang yapak ko sa sahig ng reception sa kakalakad. Bumukas ang pinto at naroon siya. Hanggang sa tumunog ang elevator. Tumakbo si Francesca papunta sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit, luhang muli. Mahal ko, ayos ka lang ba talaga? May ginawa ba sila sa'yo? Ligtas bang ating anak? Sunod-sunod kong tanong, hindi pa ako makontento. Hinawakan ko pang tiyan niya. Ayos lang ako, ayos din ang baby. Hindi nila ako sinaktan, may hinang bulong ko. Nakahawak na mahigpit sa akin. Nang maghiwalay kami, lumapit ako sa opisyal sa tabi niya. Magandang umaga, sir. Ako si Inspector Gutierrez. Pasensya na sa tagal bago namin siya naibalik sa inyo. Magandang umaga, Inspector. Ang mahalaga, ligtas na siya. Sagot kong taus-puso. Maraming salamat sa team niyo. Nabalitaan ko mahusay ang ginawa ng kasamahan ko si Nilo. May tulong din ng isang natatanging babae, sabi niya. Ang tinutukoy nilang nanay ni Richard na sobra ko ring hinangaan dahil sa kakaibang tapang nito at dedikasyon para tumulong sa amin. Mas magaling pa kay James Bond. Natatawa kong sagot. Inspector, pakiusap, magkape at kumain na muna kayo. Sigurado akong pagod na pagod kayo. Salamat, sir. Hindi ko tinatanggihan ng kape. Ngumiti si Gutierrez at ramdam namin na gumaan ang silid sa kanyang presensya. Pinakiusapan ko si Jackie na alalayan siya at saktong bumukas muli ang elevator. Lumabas ang isang matangkad na lalaki na kaitim kasamang mga magulang ni Richard at sa bisig ni Marisa, ang aking anak. Mahimbing na natutulog si Liam, agad na tumakbo si Francesca sa kanila. Sa wakas, bumitiw ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Itong huling 2 araw, Floyd, bati ng ama ni Richard, taglay ang karaniwang karisma ng pamilyang Camero. Ipapakilala ko si Inspector Nilo Gascon mula sa Batanes. Isa siya sa pinakamagaling namin doon. Inspector, taus-pusong pasasalamat ko sa inyo. Sabi ko't nakipagkamay ako sa kanya. If you need anything, just tell me. Handa ang kumpanya ko na tulungan ng mga departamento nyo. Kayo ni Inspector Gutierrez. Doon man lang ay makabawi ako para sa iligtas niyo ng pamilya ko. Wag na, tungkulin ko yon. At kaibigan si Hugo. Kaya kaibigan na rin kita, mainit niyang tugon. Matapos matiyak na maayos ang lahat, lumapit ako kay na Francesca at Liam. Mahigpit niya itong niyakap at niyakap ko silang dalawa. Pagkatapos, niyakap ko si Marisa. Tita, paano ko kayo mapapasalamatan? Iniligtas niyong buhay ng anak ko. Sabi ko nanginginig ang tinig. Anak, isa rin akong ina. Ang batang yon kahit na sino mahuhulog ang loob. Hindi ko hahayaan na mapahamak siya. Sagot niya na may mabait na ngiti. Ikaw ang pinakamagaling na espiya sa buong mundo. Biro ko at natawa siya. Lumapit sina Danica at Richard. Namumugto din ng mga mata. Sabik na masigurong kaligtasan ni na Francesca at Liam gaya ko. Francesca's POV. Pagkatapos ng maraming yakapan at paulit-ulit na pagbati ng tuwa at ginhawa mula sa lahat ng ligtas na kaming natagpuan si Liam, inakay ako ni Floyd papunta sa opisina ni Hugo. Doon ko inihiga si Liam na mahimbing pa ring natutulog. Sa isa sa mga kama doon na tinakpan siya ng kumot, doon ko napansin ang marka sa kanyang kanang bukong-bukong na nikip ang dibdib ko. Floyd, anong itong marka kay Liam? Tanong ko. Umaasang masalam niya dahil siyang nakatutok sa lahat ng nangyari. Tinitigan niya ang aming anak, marahang hinaplos ang marka na para bang nais niya itong burahin at napabuntong hininga. Tinakpan niya ng kumot si Liam. Hinalikan ng noon ito at pagkatapos ay hinila ako upang maupo sa kanyang kandungan sa sofa. Halika mahal, nakakadurog ng pusong kalagayan kung saan natagpuan si Liam. Ayon kay Inspector Gascon, wala siyang ibang sugat sa katawan. Ibig sabihin hindi siya pisikal na sinaktan. Pero nakatali siya sa paa ng mesa. Isang luhang gumuhit sa pisngi ni Floyd habang nagsasalita. Tinali nilang anak ko, sumabog ako. Nanginginig sa galit, kasabay na pagbuhos ng mga luha. Bata pa lang siya, paano nila nagawa yun? Ang kalupitan ng tao ay kayang lumampas sa hindi maiisip.
Katulad ng mga dumukot sa inyo, inuna nilang sariling hangarin kaysa sa buhay ng iba. Hinagod niya ang likod ko habang nakatitig sa maliit na katawang natutulog naming anak. Hindi ko maintindihan paano nila nasisikmurang saktan ng isang bata. Isang musmus ng alam lang ay magmahal at kabutihan. Humulagpos ang luha ko sa leeg niya habang mahigpit kong kinapitan si Floyd. Hindi ko rin alam, natagpuan siyang marumi. Gutom, uhaw, hindi niya man lang siya dinala sa banyo, hindi pinilitan ng damit, wala. Umiyak siya hanggang sa paus ng boses niya. Puno ng sakit ang mukha ni Floyd. Sinabi mong dalawa sila, sino pang kasama ni Felicity? Si Rubilin at si Mateo ang tumutulong sa kanila. Si Mateo? Ang ex-boyfriend ko? Napasinghap ako. Tumango siya. Diyos ko, bakit? Ano mapapala niya? Isang taong kilala kong buong buhay ko. Nakapasok siya sa tahanan namin at nagawa niya ito. Nanigas ang panga ni Floyd. Hindi na ako nagtataka. Niloko kanya noon sa pinsan mo. Wala siyang dignidad kailanman. Ito talaga siya. Umiling ako. Sugatan ng puso. Iba ang pagtataksil pero ito higit pa. Higit pa ito sa pagtataksil. Hindi pa sila naimbestigahan. Mabilis ko lang nakausap si Nilo. Gusto ko lang malaman na ligtas si Liam. Yun lang ang mahalaga sa akin. Ngayon naligtas na siya. Gusto kong malaman ang lahat. Mariing kong giit. Nalalagkit ang galit sa dibdib ko. Kailangan natin siyang dalhin sa doktor at siguraduhin na talagang maayos siya. Na-check siya sa ospital sa Batanes. Ang sabi ng mga doktor, dehydrated lang sila, maliban sa markang yon. Pero gusto kong makita pa rin si Molina. Nakaschedule na siya bukas dito mismo sa opisina. Paliwanag niya sa akin. Maganda yon, sang-ayon ko. Pero bakit dito? Dahil hindi pa ako makakaalis. Sobrang dami na nangyari, hindi ko kayo pwedeng ilayo sa akin. Ni ayaw ko ring lumayo sa'yo. Pero sabihin mo, ano nangyayari? Mabigat siyang huminga. Mahal, sinabotahin ni Andres ang helicopter ng mga magulang ko. Siya at ang asawa niya ay nawawala ngayon. Sinawares at ang tatay ni Danica ay iniimbestigahan ng lahat ng direktor at empleyadong sangkot sa pandaraya. Sa kumpanya ngayon, natigilan ako. So si Andres ang sumabotahe sa helicopter? Oo, pinatay ang mga magulang ko. Basag ang boses niya. Dumali ang mga luha. Ibinigay sa akin kahapon ni Jude, ama ni Via, ang isang kahon na puno ng ebidensyang nawawala tungkol sa crush at iba pa. Nandoon ang video ng pag-amin ni Andres at sulat sa kanyang asawa. Sandali. Si Via? Kasangkot siya? Umigting ang galit ko. Huwag kang mag-alala, tahimik siyang nasa Switzerland. Kasama ng kanyang ina at kapatid. Pero ang nanay niya, nakasama noon ang asawa ni Andres sa yoga class. Nakapagpalagayang loob sila. Isang araw at basta na lang inabot ng babae ang kahon. Sinabing itago at ibigay sa akin kung may mangyari man. Hindi pa rin ako mapalagay. At bakit ngayon lang? Dahil nang marinig ni Jude ang tungkol sa mga pandukot, nabanggit ang pangalan ni Andres. Noon lang naalala ng asawa niyang kahon at nagpumilit na ibigay sa akin. Grabe, hindi ko alam kung paano intindihin ang lahat ng ito. Huwag mo nang isipin, makakasama sa iyo ang stress. Ikaw naman, ayos ka ba talaga? Hindi ka nila sinaktan? Ayos lang ako. Kinulong nila ako sa isang hindi pa tapos na bahay sa gitna ng kawalan. Sumunod lang sila sa utos ni Andres. Ang narinig ko, bawal daw nila akong galawin dahil leverage niya ako. Hindi nila alam na anak ko si Liam, kaya ako talagang target. Pero, napalunok ako. Isang beses sinubukan ni Dennis, pumasok siya sa silid. Tinangka niya akong gapangin. Hinila siya ni Daniel, pinigilan at sinabihang hintayin ng utos ni Andres.